barkada. Pangalawa yung sa Yossi. Saka last yung sa Alam. Yan. Maling relasyon, alak, computer games, tsaka galit. Apat na baggages ang napili ko na talagang nagkaroon na malaking epekto sa buhay ko. Unang-una, computer games, pamilya, at saka galit. Nagsimula to ng first year college ako. Tapos, doon syempre, iba't ibang klase ng tao yung nakilala ko. Umabot doon sa punto na nayaya nila ako sa mga kinalakihan nilang pag-uugali. Na-adapt ko na yun. Sa nagkayayaan uminom. Nung una, syempre, hindi ko naman alam kung anong lasa ng alak. Out of curiosity, trinay ko na. Umabot dun sa point na umuwi ako ng sumusuka sa daanan. Bago sumakay ng jeep, sumusuka muna ako. Pagkababa ng jeep, sumusuka ako. Kasi, feeling ko in ako dun sa grupo. Una sa computer games. Siyempre, kumbaga, yung days talaga nung dati, in past 5 years, ito lang talaga yung kinalalokohan kong games eh. O ginagawa bukod sa pagbabasketball, sa pumapasok sa school. So dito lang, kumbaga, siyempre, kumbaga bata, tas yun yung kumbaga pag hindi ka marunong mag-computer games, wala kang kaibigan. Then second is yung, kumbaga, ito, alak. Siyempre sa high school, hindi mawawala yung talagang after school or pag may event sa classmates, yun nga, giinom. Tsaka, talaga nun, masarap talaga mag-inom. Then, sunod, galit. Itong galit naman, although, siya, natural na, ng tao, pero, siya, iba kasi sa akin, pag nagalit ako, iba yung, pag galit talaga ako, mahirap talaga kontrolin. Yun, maling relasyon, syempre, may mga maling relasyon nga sa babae. Then, syempre pag alam mo yung, kumbaga yung hindi dapat gawin, kumbaga, although parang sa na yun kasi yung mga nakapaligid sa'yo, wala naman nagbabawal sa'yo. Kasi kung sa magulang naman, hindi naman alam ng magulang yung ginagawa ko o kung sino naman. Kasi pag hindi naman syempre mo na-open sa magulang mo yun. Yung una, yung computer games, siguro nung nag-start siya nung nagsimula ako mag-high school na dumating sa point na lahat ng baon ko, doon ko na lang nilalaan, naadik ako sa computer. Tapos, pati yung pamasahe, pagka namamalengke ako, talagang sinesave ko siya. Kung kailangan ko maglakad, talagang nilalakad ko siya kahit na malayo. Para lang meron akong mapampunan dun sa bisyo ko. Tumala lang siya nung naging high school ulit ako. Tapos, ang pinakamalala pa nung naging college na ako. Yun talaga yung pinaka-turning point na hindi ko na talaga kayang pagsabayin yung pag-aaral ko, tsaka yung computer games at yung pinili ko nga yung computer games na hindi nga ako nakagraduate. Doon na parang sobrang lala na hindi ko na talaga siya kayang pigilan na kahit gustuhin ko. Kasi sobrang na-hook na ako. At yung pangalawa naman is sa pamilya. Bakit sa pamilya? Kasi hindi ko alam kasi ever since siguro na nagkaisip ako, hindi ako naging close sa pamilya ko. Kung kailangan na umalis sila nang wala ako sa bahay, ganun yung ginagawa ko na to the point na iiwan na lang nila ako. Yun yung ginagawa ko, basta ayoko lang sumama sa kanila. Nagkaroon pa ng time na binigyan pa ako ng isang pagkakataon. Kumbaga, isang pagkakataon na yun, hindi pa rin ako natuto.
lalong nasira sa yung pagtitiwala ng pamilya ko sa akin na dati di lang ako close sa kanila, ngayon pati sila di na rin nag-i-initiate na maging close sa akin. Yung pangalawa naman, siguro sa maling relasyon, ayun, ano siya karugtong pa rin siya nung sa mga nauna Kung bakit siya maling relasyon kasi di naman talaga siya nakabuti kaya siya naging mali. Simple speaking na lang na hindi talaga siya nakabuti, lalo-lalo na sa pag-aaral ko. Sa computer games naman, actually itong tatlo magkakalugtong yun. Magkakapatid. Unang-una, computer games. Bakit computer games? Kasi sobrang nahook ako sa computer games to the extent na kinailangan ko mag-repeat sa high school dahil sobrang naging addict ako dito. Siguro dahil sa hiwalay yung mga magulang ko, wala yung papa ko nagtatrabaho sa malayo at yung mama ko nandito sa Maynila. So kami naiwan sa probinsya, sa Samar. Tapos, sa bahay, ako yung tumatayong mama at papa, ate at kuya ng kapatid ko. Ayun, kumbaga, lahat ako yung nasusunod kahit sa pagbabudget ng pera. Kumbaga, ako talaga yung nanay at tatay. Dahil sa walang naggagabay sa akin, hindi rin maganda yung naipapakita ko sa kapatid ko. Kumbaga, inaamin ko, hindi rin ako naging magandang example bilang ate sa kanya kasi sa kanya ko inilalabas yung galit ko. May kaibigan ako na high school friend ko, tapos na-invite na ako sa church nila. Then, nung acoustic night, ganyan, tumugtog kami, kumanta kami dun sa activity nila sa church. Tapos, dun ko siya nakilala. Alam kong may Diyos, alam ko naman na may Diyos, pero hindi ganun yung relasyon na kung anong meron ako sa kanya ngayon. Medyo nakilala ko siya noon. Although kilala ko naman talaga siya. Pero yung parang in deep talaga na malalim. Yun nga, umpisa at Pastor Aga na naabutan niya sa ganun. Kumbaga sa mga ganitong sitwasyon din niya ako naabutan na habang nagiinom kami noon, yung mga mga kaibigan ko. Dumating siya, din namin siya kilala. Kumbaga parang lang siya na nagmamagic lang siya. Kumbaga, naengganyo kami na tapos yun, naaya din niya kami maglaro, mag-basketball, ganyan. Pumasok na yung word na God. Doon ko nalaman na parang pala siya. Kumbaga Pastor Aga pala siya. Sinama ako ni Pastor Aga sa mga activity, ganyan. Siyempre, activity sa church. Noon, first kong umatin na activity sa church is yung acoustic night siya. Nakilala ko siya during Undoy. Kumbaga, hindi ko na alam gagawin ko nun. Kasi, kumbaga galit sa akin yung wala ko nun. Hindi kami nag-uusap ng kapatid ko, tatlo lang kami sa bahay. Tapos, dumating sa point na sabi ko sa kanya, tara, sumama ka na dun, sa tapat lang may second floor. Ayaw yung sumama sa akin. Kasi andun pa rin yung wala siyang tiwala. Habang tumataas yung tubig, parang wala na akong pakailan doon ko naranasan yung sinasabi nilang pray without ceasing. Maganda namin dun sa second floor. Tapos hindi namin alam, yung lola ko, giniginaw, yung kapatid ko, giniginaw. To the point na tinanggal ko yung damit ko kasi wala Bago, tinanggal ko yung damit ko, binigay ko dun sa kapatid ko. Tapos ako, nakahubad lang. Nanginginig talaga ako, sabi ko, Lord, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Sabi ko, kung makaraos pa kami sa ganito kalaminan. Kung ano man yung gustuin mo, siguro, kaya kong kumbaga susunod ako sa'yo. Nung naalala ko one time, may isang scene nung bata pa ako na may sakit yung papa ko na sobrang lala ng sakit niya na hindi na siya makalakad. So ako naman, dahil nga kahit bata pa ako, ramdam ko na yung pressure sa pamilya, ramdam ko na yung mga problemang dinadala ng nanay ko, ganyan. So one time noon, pumunta ako sa likod namin. Tumingin lang ako sa langit. Sabi ko, kung totoo ka, challenge ko siya
sabi ko, kung totoo ka, pagalingin mo yung papa ko. Sabi ko sa kanya. Tapos umiiyak lang ako nang umiiyak. Out of curiosity na iniisip ko pa rin, talaga bang may Diyos? Sabi ko nga sa sarili ko, wala namang mawawala kung ano eh, kung sasabihin ko, kung i-challenge ko siya, sabi ko. Hindi ko na malayan paglipas ng araw, fast forward. Nakita ko na unti-unti yung papa ko, naglalakad na, inaalalayan ni mama. Tapos, biglang nag-flashback ulit ako. Sabi ko, hala, parang isang beses lang, pinag-pray ko to ah. Kaya doon pa lang, na-amaze na ako. Pero dahil nga, hard, parang sobrang, kumbaga manhid ako, hindi ko siya in-appreciate. Hindi ako nag-thank you na pinagaling niya yung papa ko. Gumaling yung papa ko. Tapos, fast forward ulit. Kinalimutan ko lahat ng ginawa ng Lord noon. Dito ko siya tuluyan nakilala nung dinala niya ako dito sa Montalban. Ginamit yung tita ko, syempre yung mama ko din. Nalaya ako ni Lord sa pamamagitan na isang pangyayari sa church sa CTJ Labro. Kinausap ko siya, tapos sabi ko, tanggalin niya na lahat ng sakit, ganyan, tanggalin na niya lahat ng bisyo ko na sana hindi ko na maramdaman, sana hindi ko na hanapin. 101% yes. Kasi alam ko na ngayon yung tama at napatunayan ko yun na magagawa ko lahat ng tama with God. At ngayon, nag-testify ako sa harap ninyo para mapakita ko sa inyo na kapag alam mo sa sarili mo na totoo mo siyang tinanggap at ginawa mo siyang Lord ng buhay, may kalayaan kang mararamdaman sa Lord. Masasabi ko sa inyo lahat na where the Spirit of the Lord, there's always a freedom. Pag alam mo yung habang tumutugtog ako, then yun nandun na yung parang, yung time na yun yung hindi ko alam na parang napapaluha na ako habang kumakanta. Tapos yun yung yung nakita ni Pas, bigla niya akong, nung afternoon nung service na yun, kinausap ako ni Pastor Aga na, about to. Siyempre ako, kumbaga, yung pride, yung parang yung pride ko, inaano ko na, sabi niya, oh bro, sabi kasi ni Pastor Aga, oh bro, umiyak ka. Sabi ko, hindi Pas, sabi niya, bakit? Kumbaga hindi ko masabi ko ano reason, pero hindi ko rin talaga alam kung ano yung reason na yun. Kumbaga ang sabi ko lang kumbaga hindi ako umimik, tapos kinausap lang ako ng Pastor Aga na parang, kumbaga nag-start na daw si Lord. Kumbaga yung conviction ba, kumbaga nag-start na daw si Lord sa akin na hindi ka na lang nagkaroon na ng purpose yung tugtog mo. Nagkaroon na ng isang Sunday na parang andun na yung excitement ko, hindi dahil tutugtog ako. Yung baga na-excite na ako kasi kumbaga tutugtog na ako kay Lord. Then start yung parang ang gaan na sa pakiramdam, ang sarap na ng feeling habang tumutugtog. Tsaka alam mo yung word by word, kumbaga word by word ng lyrics nung kinakanta na, yung kinakanta is parang tumatanim na sa isip mo, sa puso mo. Doon ko na ang sarap pala na merong ang relationship sa Lord. Every blessings na dumarating kahit maliit na bagay, parang ang laki-laking ko natignan. Kumbaga na ramdaman ko na malayang na talaga ako. Then yun, kumbaga totoo nga na where the Spirit of the Lord, there is freedom. Pinalaya ko ng Panginoon. Doon ko naiintindihan lahat eh. Kumbaga, tinanggap ko siya, tinanggap niya ako. Talagang total freedom talaga yung binigay niya. Kasama nung pagpapalaya na yun yung pagpapalaya din sa nakaraan mo. Dumating sa point na kinakita niya sa akin kung gaano ka-amazing yung kapangyarihan niya na nagkabati kami ng lola ko. Naging maayos yung relasyon namin. So, masasabi kong malaya na ako pero di naman sinasabi na pagka malaya ka na pati sa kasalanan malaya ka na. Kumbaga nangyari lang kasi sa akin. Pinalaya ako ng Panginoon at pinarealize niya sa akin na makasalanan pa rin ako, na kailangan kong tanggapin yun na makasalanan ako as long as
siguro. As long as na kilala ko siya, as long as na nakaset yung isip ko sa pagbabago. Doon sa takot ko na pagbabago, hindi na siya, diba masasabi mo na lang na buti na lang pala nagbago ako. Buti na lang pala nakilala ko ang Panginoon. Buti na lang pala pinalaya ako ng Panginoon. Binigyan ako ni Lord ng maraming gawain na nawala na sa utak ko yung pag-computer dahil sa sobrang dami ng ginagawa ko dahil dito sa church, binigyan niya ako ng maraming ginagawa, tapos nagkatrabaho ako. Yun na talaga yung nawala na talaga pati appetite ko sa computer na kahit na andyan na siya sa harap ko, na tinatamad pa ako. Kaya, nasasabi ko na pinalaya ako ng Panginoon. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Sa tingin mo ngayon, masasabi mong malaya ka na? Oo. Malaya na ako. Bakit? Hindi ko sinasabi na totally malaya na hindi magkakasala kasi tao pa rin tayo. Kumbaga, I am still a work in progress. Kumbaga, nandun pa rin yung patuloy na buhay sa pang-araw-araw na pinamumuhay mo. At least ngayon, dahil sa kilala mo na ang Lord, tinanggap mo na siya ng buong puso mo at siya na rin ang nagpapatakbo sa buhay mo, nandun na yung kapag gagawa ka ng isang bagay, may isip mo na, hala, tama ba to? Sabi nga, si Lord nakikita niya yan, nakikita niya lahat ng ginagawa mo. So, kumbaga nandun na yung awareness na bago mo gawin yan, iisipin mo muna kung talagang mag-glorify ang Lord at makabubuti ba ito sa'yo. So ngayon, sinasabi ko na I am totally free, 101% free. Sabi nga, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. At yun ang natanggap ko.